Hello everybody! Hello K1 Visa filers! Kumusta po ang lahat? Now for this video, I'm just going to share with you my personal experience sa immigration po dyan sa Pilipinas when I left the Philippines and dito po sa US at my port of entry. So if you're new here, mag-subscribe ka na. Please click the bell button to get notified when my upload and updates about K1 Visa. And please don't forget to like this video. So hello everybody. Hello po. Hello K1 Visa filers, mga sisters ko dyan. Hello, kumusta kayong lahat? Sino ba yung mga approve na? Congratulations po sa inyong lahat and ready for CFO. Good luck po sa CFO ninyo and kaya nyo yan. Mabilis lang yan, madali lang yan. And if you're ready, you're all done, I will be sharing with you again my experience, my personal experience sa immigration po dyan sa Pilipinas and dito mismo sa pagpasok ko sa US at my port of entry. So if you're new here, my name is Jai. I am originally from the Philippines but I live now in Pensacola, Florida. And just like you, I got here through K1 Fiancé visa and right now I am a green card holder under 2 years conditional. 2 years conditional pa lang po ang meron tayo and these are all DIY process. So yes, good morning, good afternoon, or good evening po sa inyong lahat. Anong oras man ninyo mapanood ang video na ito? Kumusta? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo na magbago yung buhay ninyo? Magbago in a good way naman, in a better way. Hopefully, di ba? So yes, things will change when you get here, but then it's gonna be really good one. It's a good one, hopefully. So ayun na nga. So I decided to share this in the video kasi may nagtanong sa akin on my live sa TikTok and sabi, ano daw ba yung experience? Kasi kinakabahan daw sila. Yung iba tapos na sa mga process, yung iba papunta na dito pero kinakabahan sila, worried sila kung ano daw ba yung mga experience sa immigration, marami daw bang tanong kasi meron daw baka ma-offload daw sila, ganito ganyan. So I will share with you yung experience ko with the immigration officer dyan sa Pilipinas and dito po sa port of entry. So just a disclaimer, I am not affiliated with any government agency nor working with or as immigration attorney. I am not a professional or a legal expert. I'm only sharing based on my personal experience and my research as a DIY filer po of K1 Fiancé visa. These are all based on my personal experience and my research po as a DIY. Kami-kami lang ni husband ko ang nag-process ng documents ko, ng visa ko. But I also encourage everybody sa makakapanood po ng video na ito, please visit the official website kasi they always update and kung may mga tanong kayo, nandun lang din talaga sa website nila. The official websites of US Visa po is travel.state.gov, ustraveldocs.gov, and travel.state.gov. Those are the official website of the US Visa. Nandun po talaga makikita ninyo lahat mga explanation regarding the process ng visa. Ano pa yan? Yung mga refuse 221G, yung mga RFE, ano ba yung ibig sabihin, saan-saan pa mapupunta yung mga documents ninyo. Pagkatapos nyo dyan sa Pilipinas, ano pa ba yung mga gagawin ninyo? Nandyan na po talaga lahat. I've posted a video about the my personal experience nung aking K1 visa interview po. If you haven't, if hindi pa kayo nakapag-interview, please check this video right here. Nandyan po yung mga tinanong sa akin, ano ba yung hiningi na document sa akin. And I also posted a video of this one, the validity of K1 visa, kung hanggang kailan lang ba kayo pwedeng magstay ng Pilipinas, ano ba yung validity ng K1 visa, dapat
dapat ba nakapag-apply na kayo and nakapagpakasal na kayo bago pa ma-expire ang K1 visa ninyo? Nandyan po. So please check this video right here. And also, I have posted a video about the I-94 or the arrival and departure record nyo po dito sa US. Kailangan nyo po yan pagdating nyo po dito sa US. You can get that one. May explanation na po ako niyan, this video right here. And I will also put the link in the description box para naman po hindi na kayo mahirapan halughugin yan sa channel ko. Kasi ang dami ko nang na-post na videos about mga K1 visa experience ko and adjustment of status. So please check the link in the description box para diretso na po kayo. So yes, wala nang paligoy-ligoy pa. Ano ba yung experience ko? Ano ba yung mga tinanong sa akin? And what are the documents that you need to prepare with you at the immigration po bago kayo umalis ng Pilipinas? So first off, mag-fill out kayo sa e-travel. Dapat po kayong mag-fill out within 72 hours. Makakapag-fill out lang po kayo within 72 hours before your flight. Kasi unang tanong dyan, if I'm not mistaken, is kailan yung flight time mo. Yan po yung tatanungin nila. Anyways, so kailangan yung mag-fill out ng e-travel. I will try to put the link in the description box or you can Google that one. Also, aside from that, kailangan nyo ring magbayad ng travel tax or exit tax. Yun pong tinatawag nila. I think it's the same, 1,620 pesos kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Please comment down below if nag-increase na po sila. But last time and sa lahat ng naririnig ko, it's still the same, 1,620 pesos po. So, doon na. Sa immigration ko dyan sa Pilipinas, if I'm not mistaken, nasa umexit ako ng Terminal 1 yata, kung hindi ako nagkakamali. So, Terminal 1 ako nag-exit via Korean Air. Kasi yan po. Yung flight ko is from Manila. Well, I came from the province, Cagayan de Oro to Manila, and then Manila to South Korea, and then South Korea to Atlanta, Georgia. Yun po yung flight ko. Flight time total is about 19 hours and 30 minutes something po yata. So, i-round off na natin na mga 20 minutes po yung flight time total ko. 1 hour lang yung layover ko dyan sa South Korea. But anyways, so, pag bitbit ko na yung passport ko, my ticket, my travel tax as well. So, nung binigay ko na sa immigration officer dyan po sa Pilipinas, tinanong niya ako habang inabot ko na yung passport ko, tinanong niya ako kailan ako babalik. Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi ko ganyan sa kanya, hindi ko pa po alam. Tinanong niya ulit ako, kailan ka babalik? Sabi ko, hindi ko po alam kasi I'm on a K1 visa. So, tiningnan niya, binuklat niya kasi yung tiningnan lang niya is yung passport bio page ko. So nung sinabi ko sa kanya na I'm a K1 visa, so yun, binuklat niya, hinanap niya yung K1 visa, and yung K1 visa is nasa parang gitna yata ng passport ko. So ganun, to tiningnan niya. Tapos sinabi niya sa akin, wow, so Amerikano, puti ba ito? Sabi niya ganyan. Sabi, yes po, sabi ko sa kanya. And then tinanong niya ako if kailan kami nag-meet. So, sinabi ko rin sa kanya. And then, kung saan kami nagkakilala, sinabi ko sa kanya. Tapos, nakakatuwa siya actually. Hindi naman ako masyadong kinabahan kasi I know that I have the documents and wala naman silang, kasi I went through the process na with the immigration, the embassy, nag-interview na ako. Hindi din madali yung pinagdaanan natin. So, alam ko I have the documents and then nakapag-fill out na ako ng e-travel. Tinanong niya ako kung nag-fill out na ako ng e-travel. Sabi ko, yes po. And then, hindi nga niya hinanap sa akin yung CFO ko. Hindi niya hinahanap sa akin yung CFO. But then right now, hinahanap na po daw nila talaga yung CFO. So please, prepare your CFO certificate with you. Yung iba nga daw, tinitingnan daw yung Gmail na galing sa CFO website with the confirmation of your CFO certificate. So, ganun. So, i-ready nyo na lang po yan. But anyways, yeah, so, madali lang. Konti lang yung tanong na tinanong niya ako kung taga-saan siya. And I said, sa Florida po ako magsistay, ganyan. So, tinanong niya kami, gano'n na kami katagal, saan kami nakakilala, ganito, ganyan.
And then, mabilis lang. And then, pinirmahan na niya. Tapos, sinabi pa niya sa akin, sana all. Mag-ingat. Tapos, sabi niya, last message niya is, mag-ingat ka doon, ma'am. So, yun. Very nice naman po siya. It's a guy. Very, very nice naman po yung immigration dyan sa Pilipinas. So, you just have to prepare your e-travel. You can only fill out e-travel online within 72 hours before your flight. And then, the travel tax, pag hindi siya kasali sa ticket po na nabayaran ninyo, you need to pay the travel tax before po kayo makapag-check-in. Dito naman, sa port of entry ko, dito po sa US. So, my port of entry was Atlanta, Georgia po. Hartsfield yan. The Hartsfield airport. Basta dyan po sa Atlanta, Georgia. So, dyan po ang port of entry ko. Pumila na kami sa immigration. And then, kinuha yung passport ko, pinatingin ako sa camera, and then tinanong yung pangalan ko, and then my birthday, and then kung sino yung fiancé ko. And then after that, dinala ako sa isang room po. So nangyayari talaga siya yung dinadala ka sa isang room, especially if sa Atlanta, Georgia po yung port of entry ninyo. Dadalhin kayo sa isang room, meron namang ibang tao doon, may mga iba-ibang lahi po doon na magiging kasabayan po ninyo. Papapaupuin kayo doon, pahihintayin kayo, and then they will call out your name kung may hihingin pa sila sa inyo. Pero nung ako naman po, nakaupo lang siguro ako doon for like less than 2 minutes. And then tinawag po, bumukas yung door, and then tinawag yung pangalan ko, and then paglapit ko sa DHS or CBP officer, binigay na niya yung passport ko, and then tinanong ko siya na, am I okay? Am I good to go? Sabi niya, yes. So, okay na lahat. And then, kinuha ko na po yung baggage ko. Wala namang problema. Papupuntahin, normal po talaga. Nangyayari po talaga siya, pinapapunta kayo sa isang room kasi parang i-check nila yung yellow packet mo. Kasi binigay ko yung yellow packet ko doon sa immigration officer. And then, nilagay niya sa parang folder, ganyan. Nilagay niya. And then, binitbit na nung lalaki na nagdala sa akin sa isang room. Ganun yung nangyari. And then, ganun din yung mga nangyayari sa iba. So, that's really normal. Wag po kayong kabahan. I think they will just thoroughly check your documents, yung nasa yellow packet ninyo. So, please do not forget to give your yellow packet sa port of entry po ninyo. Paglapag po ninyo sa US. Kahit may domestic flight kayo, like see for example, Atlanta, or you landed at New York, tapos may next flight pa kayo to Atlanta, or to Chicago, or to Texas, ganyan. So sa unang paglalapagan po ng airplane ninyo dito sa US, sa unang pagdating po ninyo, doon nyo po ibibigay, kasi pipila kayo sa immigration, doon nyo po ibibigay yung yellow packet po ninyo, and they will check it, they will check all the documents that you have, and then if you are good to go, papayagan nila kayong pumasok ng US, they will hand you your passport together with yung tatak kung hanggang kailan lang po dapat kayo. You have 90 days. Diyan po, saka pa lang po magsa-start yung 90 days ninyo pagpasok nyo po sa US. So you have 90 days to get married with your fiancé or your petitioner. So, ganun lang po yung experience ko. Sobrang dali lang. Sobrang, hindi naman siya nakakakaba. Hindi naman po siya nakakakaba. But anyways, if you have a connecting flight, yung kagaya sa akin na South Korea to Atlanta, Georgia, dadaan din po kayo ng security. Dadaan po kayo ng security checking sa South Korea po. I-check nila kung ikaw ba yung nasa passport, tapos isa-scan nila yung passport mo, tapos tatanungin ka nila saan yung final destination mo. Sagutin nyo lang po sila, and then you will have to go through a thorough check. Very, very strict po sila doon. And then after that, you will need to go on your departure area, kung saan po kayong departure area, anong gate number kayo. Yun po yung nangyari sa akin. So, sobrang dali lang, kayang-kaya nyo yan. Very, very mababait naman sila yung mga immigration officer dyan po sa Pilipinas, and lalo na dito sa US. So, you just have to listen and answer their questions. So, good luck everybody. Ready na ba kayong mag-US?
So, ganun po, yun lang po yung experience ko and I wanted to share that to you para at least may mga insight din po kayo kung ano yung possible na mangyari or ano ba yung mga nangyayari based na rin sa akin sa experience ko po. Good luck everybody. Thank you very much for watching. Please don't forget to like, to subscribe, and to share this video. And you can always leave a comment if you have any questions po regarding my experience and the visa process, ganyan. So good luck po. And again, thank you very much. And I hope to see you here sa US. Good luck. See ya!